Me, how is our former President Rodrigo Roa Duterte? He seemed in very good spirits today, very talkative and informative, and we discussed a wide range of topics of personal interest to him. Yes, he seemed on quite good form. Is this your first time seeing him, sir? No, this is about my fifth or sixth time. Ah, perfect. Sir, in as far as the court's order for his medical examination, I mean, the court has an ongoing duty to satisfy itself that he's fit to stand trial. The issue having already been raised during the pre-trial phase. And from now on, I think it will be kept under constant review every 4 months or so. And the next review will take place sometime towards the end of the summer. I don't know when the examinations will be precisely, but my guess is next month sometime. Peter, in as far as your opposition to the Rule 68, a lot of Filipinos are actually thinking if you could share to us as well the substantiation of your opposition to that. I'm not entirely sure we're completely opposed to the idea. At the end of the day, everybody wants the proceedings to go reasonably smoothly and quickly, particularly given the age of the former president. And so there's nothing, principled that we object to about Rule 68. What we are concerned about is that these applications that will come in the immediate period before the trial will become overwhelming in their number, because it's not just a question of the interviews that people have given, it's the large number of exhibits they might refer to or produce, videos, transcripts, diaries, and the like. So I think we're just being wary of being overwhelmed by applications that make it difficult for us to prepare for trial. In as far as the length of the trial is concerned, do you have already a timeline as to the years, perhaps? Yeah, I don't think it's going to be years. I think it would be surprising if it was less than a year. A lot of it may depend on how long the former president can spend in the courtroom on a daily basis, because I think he's going to have to be there at some stages, and it may well be that he can't endure too long a day. But my guess would be that it won't take as long as 2 years. Alright, yun po si VP Sara Duterte. Malapag na po, no? Sa Cotabato. Maraming salamat. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat.
Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin kay Allah sa Diyos na ibinigay sa atin itong araw na ito para po tayo ay makapagbigay ng rice, food bags para sa mga kababayan natin dito sa Cotabato. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa ating barangay kapitana, si Zara, sa kanyang tulong para po mabuo ang ating programa ngayong umaga na ito. Ang susunod na pagpapasalamat po ay para sa ating mga OVP partners and supporters dito sa OVP BARM Satellite Office dahil tumutulong sila lagi para sa ating mga kababayan at sinusuportahan ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Maraming salamat sa inyong lahat. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President Satellite Office BARM SO. Nagpapasalamat ako sa kanila. Sila po yung nag-organisa, naghanda at gumising ng maaga para mabuo at masagawa ang programa natin ngayong umaga. Sila po ay pinangungunahan ni Pong Abbas, ni Zohaira Abbas. Maraming salamat sa inyo. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Cotabato City, sa BARM, sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kahit madami kaming mga pinagdadaanan na mga problema, na mga issue, na mga challenges, pero nandyan pa rin kayo sumusuporta at nagtitiwala sa amin. Para nangyari na noon, nangyari pa rin ngayong taon na ito. Maraming mga drills. Sa isang taon, iba't ibang opisina, iba't ibang ahensya ng gobyerno gumagawa ng drills para sa lindol. At ang pinaka una noon na paalala ay protektahan natin ang ating ulo. Dahil posibleng maraming mga mahulog na mga gamit o matumba na mga gamit o mag-collapse na mga building na tatamaan ang ating ulo. Kaya kailangan lagi sinasabi sa atin, duck, cover, and hold. Coveran natin yung ulo natin at huwag tayong tumakbo dahil kapag gumagalaw o nagsishake, umaalog yung lupa, ay posibleng matumba tayo, matamaan na naman ang ulo. So yan yung pinaka na unang paalala dyan. Protektahan natin yung ulo natin sa mga mahulog na mga bagay o posibleng pagkatumba natin. At syempre, ang susunod niyan ay yung kawalan ng tubig at kuryente. Kaya napakahalaga na handa yung mga go bag natin, yung ating mga power bank para sa ating mga cellphone, para alam ng ating mga mahal sa buhay na tayo ay ligtas at kung nasaan tayo. At syempre yung mga gamot, yung mga extra na damit, lahat yon, emergency light, lahat yon nakalagay lagi sa ating go bag at yun ang hilain natin. Ilagay nyo na rin yung mga bra ninyo doon sa loob ng go bag na yan. Ang panty pero pwede na walang panty na, basta sigurado lang yung bra. Lagay din daw ang panty, sabi ni Manang. Ang susunod po,